Remake natin yung Churros Bites na umabot ng 2.1 million views. This time, i-explain ko na ng mas detailed kung paano gawin pati na rin yung exact measurements ng ingredients. Una, pagsamahin lang sa pan ang 2 tablespoon salted butter, 1 cup water, at 1/4 teaspoon ng salt. Antayin muna hanggang mag-simmer para matunaw ng maayos yung butter at ma-activate ng tama yung harina kapag hinalo. I-simmer lang for a few minutes, then alisin sa kalan. Sunod, ihalo agad ang 1 cup all-purpose flour. Take note, kung medyo malabnaw ang dough, pwede magdagdag ng harina as needed. Kapag well combined na, ilipat sa bowl at idagdag ang 1 medium egg. Haluin mabuti hanggang maging smooth at elastic yung dough. Kapag okay na ang texture, ilipat sa piping bag. Ang gamit kong piping tip ay 9FT. Kung wala ka nito, i-share ko yung link kung saan pwede mabili. Para hindi dumikit ang dough sa gunting, ilubog muna ito sa mantika bago gamitin. Dahan-dahan, i-squeeze yung dough, tapos gupitin. Ulit-ulitin lang hanggang mapuno ng maayos yung pot. Pero wag masyadong siksikan para maluto ng pantay ang mga churros bites. Kapag golden brown na, i-transfer na sa bowl, tapos lagyan ng asukal, haluin mo lang, tapos nilagyan ko na rin ng cinnamon powder, pero optional lang. Kasi yung iba hindi gusto yung amoy ng cinnamon. Para sa chocolate dip, nagmelt ako ng 1 cup chocolate droplets gamit ang double boiler. Kapag natunaw na, idagdag ang 1/4 cup milk or all-purpose cream. Then haluin hanggang maging well combined. Then tapos na. Simple lang, di ba? Madali lang ang ingredients. Perfect na perfect for merienda. Bakit ka pa bibili sa labas kung kaya mo namang lutuin sa bahay? Syempre, mas okay kung may second opinion. Kaya pinatikim ko sa friends ko at approve na approve sa kanila. Let's try these churro bites. I really don't like the scent of the cinnamon, but since you're my friend, I'll try it. Mmm. You need to chew this 100 times. Mmm. Mmm. Na. Anong kidney or cheese ko? Ay! Sila pa